Isang malamig-lamig na umaga sa ating lahat. Malamig naman po talaga kaninang umaga, kaya lang habang tumataas ang araw ay medyo umiinit na naman. At mapalad po tayo dahil ngayong umaga ay muli po nating papakinggan ang salita ng Panginoon. Katulad nga ng sinasabi ko sa ating panalangin kanina na ang salita ng Panginoon ay napakahalaga sa atin. Para tayo kasing mga kapatid bilang mga mananampalataya, para tayong mga goldfish na nasa isang aquarium. Na kapag inalis yung goldfish sa aquarium, naghihingalo. Kasi yung tubig, yun yung salita ng buhay, yun yung salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas at nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya patuloy po nating pakinggan ang salita ng Panginoon sa umagang ito. At tayo po ay nagpapatuloy mga kapatid sa ating series na Pagkakaisang Kristiyano o Christian Unity. Na sa tulong ng salita ng Panginoon ay dahan-dahan po nating nalilinawan kung ano ba talaga itong Christian Unity. At nang sa ganon ay lalo tayong maging matatag bilang isang church, bilang magkakapatid sa pananampalataya. At matutunan natin kung paano tayo magiging bahagi ng unity ng church. Na tayo ay maging part of the solution, not part of the problem. At lagi pong isinisigaw po sa Biblia ang unity ng mga Kristiyano sapagkat pag wala pong unity ay meron talagang problema. But the good thing na tinuro po sa atin last time ay katulad po ng Iglesia sa Corinto, tayo bilang isang church ay malinaw na malinaw sa atin yung ating unity with the Lord. Yung vertical unity natin sa ating Diyos ay malinaw. At katulad din po ng mga Kristiyano noon sa Corinto, ay meron pa rin tayong improvement na kailangan gawin sa ating mga sarili at sa atin bilang isang church family para mag-improve yung ating unity. At tinuro nga sa atin last time na ang kailangan tayo po ay magkaroon ng pagkakaisa sa isip at layunin. Kung tayo ay magpapatuloy na mabuhay sa ibabaw ng lupa bilang isang church. So therefore, meron po tayong responsibilities bilang mga Kristiyano. And that is to preserve the unity of our church. Yung ating sinasabing horizontal unity. Yung unity natin bilang mga anak ng Diyos dito sa lupa. Bilang mga mananampalataya. Bilang pamilya ng Diyos. At gusto ko pong uliting basahin mga kapatid sa inyo ang ating series verse na makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Ang sabi mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ni Apostol Pablo na magkaisa kayong lahat na walang hidwang mamamagitan sa inyo. Magkaisa kayo sa isip at layunin. Sinabi po ito ni Apostol Pablo matapos niyang banggitin na ang mga taga-Korinto ay meron pong pagkakaisa naman sa pananampalataya. Sabi nga ng marami, the devil is in the details. Malinaw na meron tayong pananampalataya, malinaw kung sino ang ating Diyos. But as we proceed in our faith, as a family, as individual parts of the church, nandun na yung mga detalye. Doon na nagkakaproblema. Parang sinasabi ng kaaway okay lang kayo, manampalataya kayo sa Diyos nyo. Pero sa detalye, doon ko kayo guguluhin. It doesn't necessarily mean na pag ang mga Kristiyano ay merong hindi pagkakaisa, ay nawawala ang kanila pagiging Kristiyano. Hindi naman po kasi tuloy yung ating unity with our Lord. Pero doon nga sa in our conduct of our faith, in our conduct of praising and obeying the Lord, doon tayo nagkakaproblema. Doon tayo ginugulo ng kaaway. Kaya patuloy po natin alamin mga kapatid, paano ba natin mamimaintain yung pagkakaisa ng church apart from
being perfectly united in mind and in thoughts and united with our Lord. Ngayon pong umagang ito ay gusto pong i-offer sa inyo ang isa pang wisdom na ibibigay sa atin ng Panginoon, at ito po ang mapayapang samahan na bigkis ng pagkakaisa. Unity through bond of peace. Ibig sabihin, if we are going to preserve the peace of our church, kailangan meron po tayong kapayapaan. Meron tayong kapayapaan sa isa't isa, may kapayapaan na siyang nangingibabaw sa ating pagkasamahan sa tulong po ng banal na Espiritu. Ang sabi po sa Efeso 4:3 ay ganito, pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa nyo mula sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Yung unity po na sinasabi rito ay ito yung unity ng church na siyang desire din ng Holy Spirit. Kaya nga ang Holy Spirit mismo ang katulong natin na ma-preserve yung kapayapaan o yung pagkakaisa ng ating church sa pamamagitan ng kapayapaan na siya rin ang nagpo-provide ang banal na Espiritu. Kasi yung kapayapaan, mga kapatid, o yung samahang mapayapa ay hindi rin madaling i-maintain. We will need the Holy Spirit para magawa po natin yon. Kasi kapag yung ating, kadalasan yung ating personal na comfort zone ang nabubulabog na para masunod natin ang mga bagay na spiritual, kadalasan ay naliligalig tayo. At sa halip na tayo ay magkaroon ng mapayapang samahan para tayo may pagkakaisa, ang ginagawa ng kaaway, talagang ginugulo tayo ng ginugulo. Ayaw ng kaaway na meron tayong bond of peace. Alam niyo, kahit sa pamilya, sa ating mga tahanan, napakahalaga nung bond of peace for the unity of the family. Di po ba? Kaya gusto natin, mga pamilya, tahimik, mapayapa. Well, relatively, mapapayapa naman ang mga pamilya natin. Kaya lang, from time to time, nandyan ang kaaway na tayo ay niyuyugyog, ginugulo, para masira yung unity. Kasi where there is unity, the enemy is losing. Kasi ang strategy po ng kaaway para manalo siya is divide and conquer. Kahit sa mga digmaan na nangyayari sa mundo, maging noong nakaraan pang mga kasaysayan, ay ganun ang ginagawa. In order for a nation to win against another, you have to divide and conquer. Sirain mo yung unity ng bansa. Sirain mo yung pagkakaisa ng pamilya. Dahil pagka tight ang unity ng pamilya, kapag tight ang unity ng church, wala pong kapag-asa ang kaaway. Pag yun ang una niyang nabasag, yung unity na yon, pasok na lahat ng kasalanan. Remember, Adam and Eve, si Adan ay kinuha sa tadyang, si Eva ay kinuha sa tadyang ni Adan. Kung hindi pa natin nababasa ang Bible, siguro kung first time mong malalaman ang kasaysayan ng creation ng Panginoon at nakita mong kamanghamanghang kinuha ni Lord si Eva sa tadyang ni Adan, bay sasabihin mo agad na, siguradong itong dalawang ito, si Eva at si Adan, hindi na ito mag-aaway, hindi na ito magkakaroon ng alitan. Kasi isa talaga sila eh. Di po ba? Pag tayo may kinakasal, sinasabi ng Biblia na yung dalawa ay nagiging isa.
in spirit. Pero si Eva at si Adan, grabe ang kanilang unity. They are united in spirit and in flesh. Even before sila ay magkaroon ng relationship bilang mag-asawa. Dahil hinugot talaga si Eva sa tadyang ni Adan. Kaya nga anong ginawa ng kaaway? Baka kailangan basagin ko ang unity ni Eva at ni Adan. Ano na nga po ang nangyari? Hindi na nagkasundo ang dalawa. At dahil hindi nagkasundo si Eva at si Adan, nauwi sila sa kasalanan. At dahil sa kasalanan, nagkaroon ng sumpa ang buong mundo na hanggang ngayon ay pinagdudusahan po natin. Kaya yung unity po ay napakahalaga eh. Kasi po pagka tayo unang nagbabasa pa lamang ng Biblia, madalas natin mabasa yung sinasabi ng Bible na magkaisa kayo, magbahalang kayo and everything. Parang ang naisip lang natin, tama naman kasi pag walang pag-ibig, hindi maganda. Kapag walang pagmamahalan, hindi maganda. Pag walang kapayapaan, walang unity, hindi maganda yon. But behind all of those things that are happening, ay nandun po yung aninong maitim ng kaaway na naghahari sa kalagitnaan ng disunity. And that's why ang kaaway ay busy-busy sa mga church para ito ay hati-hatiin, lagyan ng division para siya ay magkaroon ng opportunity. Kaya ngayon pa lamang dapat maging wise na tayo. Sabi nga ng Bible, meek as a dove, but wise as a serpent. Hindi po inibig sabihin doon yung katusuhan na masama, kundi yung katusuhan na mabuti. Because even as Christians, ay dapat tayo po ay maging mga tuso. Not in the negative connotation of the word. Kung hindi maging tuso tayo, ibig sabihin, huwag tayong maging naive. Huwag tayong maging mga Kristiyano na walang pakiramdam. Ano pong ibig sabihin ng walang pakiramdam na Kristiyano? Yung sa bait mo, minamanipulate ka na ng kaaway, ginagamit na yung mga tao sa paligid mo para sirahin ka, hindi mo pa alam. Yung mga magulang, may mga anak kayo, bakit ba binabantayan niyo yung mga anak ninyo? Pag may nakita kang didikit-dikit sa anak mo na masamang impluwensya, anong ginagawa ng magulang? Umaalma. Nag-aaway ang mag-ina, mag-ama. Precisely, yun yung operation ng diablo eh. Para masira ang pamilya, pag-awayin mo ang mga anak at ang mga magulang. At patindihin mo yung emosyon ng mga anak para sa relationship. Dahil alam na alam ng diablo, kapag yung relationship ng anak towards the opposite sex ang pinakailaman ng magulang, gera yan. Sabi nga ni Satanas, panalo na ako rito. That's why, dito po sa church ay tinuturo po natin na kailangan tayo mga kapatid ay maging maingat to preserve our unity. Yung mga ginagawa po natin mga kapatid na pag-iingat sa ating mga kabataan, pagtuturo sa ating mga magulang, pagtuturo sa mga kabataan kung paano ang pamilya ay maging matibay at matatag, magkaroon ng unity, ay hindi lamang po yun basta-basta para hindi kayo magkaroon ng problema or mabawasan ng problema ninyo, but it's all about protecting the unity of the family. Even the unity of the church. Kasi numero uno rin yan na o isa sa pinakamatitinding tawag dito, weapon ng kaaway. Wrong and untimely relationships. Pagka pumasok na yan, maging ang church, karaniwan ay naisa-asang tabi na. At pag nangyayari yon, nagkakaroon po ng build-up ng disunity. Nagsisimula. Hindi totally wala, pero dahan-dahan binabakbak ng diablo yung unity ng church.
So ngayong umaga po mga kapatid, ay gusto ko pong i-share sa inyo ang dalawang bagay na dapat natin gawin para magkaroon po tayo ng unity through bond of peace. Una po mga kapatid, tinuturo sa atin ng banal na kasulatan na dapat na mamuhay tayo ng karapat-dapat bilang tinawag. Sabi po ni Apostol Pablo sa Efeso 4:1-2 ay ganito, bilang isang bilanggo, dahil sa paglilingkod sa Panginoon, literal pong nakakulong kasi si Pablo noon, inihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. So narito si Pablo, he is in jail, and yet he is so concerned about the way the Christians are living their lives outside of his cell. Sapagkat alam niya na ito ay yung pamumuhay ng mga Kristiyano kapag hindi ayon sa kalooban ng Diyos, dito na nagsisimula rin ang iba't ibang kasalanan, ang hindi pagkakaunawaan, at eventually, the unity of the church will suffer. And I believe na ito po yung concern ni Apostol Pablo. Kaya po ang sabi niya, bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Pansinin po natin ang sabi sa verse 2. Maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain, at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Without love, there is no unity. Kaya napakaganda po ng marriage eh. Yung dalawang tao na nagkasundo na magsama sila sa ngalan ng pag-ibig ay napakaganda talaga dahil pag merong pag-ibig ay merong magagandang qualities dapat na makikita sa mga pinag-iisang dibdib ng Panginoon. Usually po, pag naisip natin yung marriage, sabi nga nung tandaan ko yung meron kami nung kasama sa church. Tagal na po yun, mga 40 years ago. Yung mga anak niya ay sinusuheto niya pagdating sa wrong relationship. There was a time na yung isang anak niyang babae sumama sa lalaki, tapos malakas po ito sa City Hall. Itong babae na to, nakapatira natin noon. Ang ginawa, nagdala siya ng maraming pulis kasi nalaman niya kung nasaan yung anak niya at talagang binawi niya yung kanyang anak. And then, ang anak niyang babae, 3, meron pa siyang anak na lalaki. And then, yung ibang babae, nagkakaroon ng problema sa relationship na hindi pa dapat. So, ang nangyari, siya ay nag-give up na rin. Sabi niya, bahala na nga kayo sa buhay ninyo. Sabi niya sa mga anak niya, sana magkaasawa na kayo. Dahil pag nag-asawa na kayo, nakaganti na ako sa inyo. Para ba nga sinasabi, ang pag-aasawa, yung union ng isang babae at isang lalaki ay isang sumpa. Which shouldn't be the case. Kasi nung nilikha ng Diyos si Eva at si Adan, hindi dapat ganun eh. Dapat ang union ng isang babae at isang lalaki ay magbunga po ng mabubuting bagay. Na ang dapat, ang mag-iisang dibdib ay dapat magkaroon ng kahinahunan, pagpapakumbaba, pangunawa, at magkaroon ng ugaling mapagpaumanhin. Dahil pag nangyayari ito, na ipapakita niyo yung pag-ibig. And so, in terms of marriage, yung union ay nagiging matibay. Kaya lang, sa mundong ito, usually ganun na nga po ang kalakaran. Sabi ng mga magulang, makulit ka ha, pag nagkaasawa ka, nakaganti na ako sa'yo. Mga kapatid, huwag po natin gawin yun. Huwag po natin sabihin yun sa ating mga anak, mga magulang. Sapagkat ang marriage, pag merong unity, ay napakaganda. Kaya lang, dapat maunawaan din ng mga bata na kaya nga iniingatan kayo ng inyong mga magulang sapagkat ang gusto ng mga magulang
ay kung magkakaroon kayo ng relationship o mapapangasawa at magpapamilya, ang gusto nila, meron kayong unity. Kaya yung mga sinasabi ng mga magulang na madalas masakit sa tenga ng mga kabataan, malalim po ang ugat noon mga kapatid, mga kabataan. Ang ugat noon ay nag-uugat pa hanggang dito sa sinasabi ni Apostol Pablo 2,000 years ago para magkaroon ng unity ang mag-asawa at kung papaano rin sa church ay ganun din ang hinahanap ng Diyos. Kung buhay pa si Apostol Pablo, sasabihin niya rin sa atin ito. Pero ito ay sinabi niya sa mga taga-Korinto at ngayon ay ipinapahiwatig din sa atin, na bilang church, na katulad ng church sa Korinto noon, kailangan ang bawat isa ay mamuhay ng karapat-dapat bilang mga tinawag. Dahil pag namuhay tayo na bilang mga tinawag, ibig sabihin mamumuhay tayo ng merong pag-ibig. At pag may pag-ibig, may kahinahunan, may pagpapakumbaba, may pag-uunawaan, at merong pagpapaumanhinan. At pag yan ang nangyayari, nagkakaroon po ng unity. Sinasabi pa rin mga kapatid sa 1 Corinthians 13:4-7, ang ganito na related po sa sinasabi ni Apostol Pablo sa Efeso when it comes to love. Ang sabi po dito sa 1 Corinthians 13:4-7, ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kung di nagagalak sa katotohanan, matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat. Ito pong 1 Corinthians 3:4-7 ay parang expanded version po ng Ephesians 4:1-2. Kung saan sinasabi na dapat tayong mamuhay ng karapat-dapat bilang mga tinawag na merong kahinahunan, pagpapakumbaba, at pagpapaumanhin sa isa't isa. Kasi po, pag meron itong mga bagay na ito, o meron itong mga qualities ng pagkasamahan sa loob ng church, meron po tayong unity. Paano po ba tayo nagiging mahinahon? Kapag tayo po ay lagi may pag-asa. Tama po ba? Ano bang masasabi natin dito? Yung nakikita mo ang ginagawa ng iyong kapatid sa pananampalataya, naiinis ka na dahil nakikita mong sinisira siya ng dyablo sa nangyayari sa buhay niya, at nawawalan ka na ng hinahon na pagsasalitaan mo na ng masama ang kapatid mo sa pananampalataya. Bakit po nangyayari yun? Kasi pag merong ganong problema, natatakot tayo, at pag natatakot tayo nun, ibig sabihin kasi natin nun ay nawawalan na tayo ng pag-asa para doon sa tao. Who is the object of our brotherly and sisterly love? Kaya ang tinuturo sa atin dito, sa pagiging mahinahon, ay kailangan, katulad po na sinasabi sa 1 Corinthians 13:4-7, lagi tayong may pag-asa. At meron naman tayong laging pag-asa. There are cases sa ating pong pamumuhay pamilya bilang isang church. Ang mga leaders po ay nagtatanong sa inyong lingkod, Pastor, ano bang gagawin ko rito? Sa dinidisciple ko, ganito ang ginagawa niya. Ipag-pray mo. Pagtiyagaan mo. At pag wala ka nang magawa sa kanya, huwag kang mawala ng pag-asa. Bakit? Nandiyan naman si Lord Yun naman ang totoo Maaring ikaw sa iyong pagsisikap ay wala kang nagawa para tulungan ng isang kapatid dahil ayaw niya magpatulong. Or maybe siya ay naagaw ng masasamang bulong ng kaaway.
dumating tayo sa point na hindi na tayo magkaintindihan, tayo naman na nakakaunawa, dapat tayo ay laging may kahinahunan at laging may pag-asa. Kasi pag nawalan tayo ng pag-asa, doon tayo pumuputok na parang bulkan eh. As if it is the end of the world. Kasi wala nang pag-asa eh. So, uudyukan ka naman ng kaaway, kung ano-ano masasabi mo, lumalaki yung issue. Kadalasan nangyayari. Nasisira ang unity. Ganon din sa pagpapakumbaba. Paano po ba tayo nagkakaroon ng pagpapakumbaba? Kapag tayo hindi mahambog o mapagmataas. Di po ba? Being right doesn't give us the right para tayo ay maging arrogante. Kahit na mas banal tayo sa ating kapatid sa pananampalataya, hindi pa rin yan tayo binibigyan ng lisensya na maging arrogante sa kanila. But on the other hand naman, on the other end of the bargain, dapat naman yung mga kapatid na naroon sa sitwasyon na sila ay nagiging cause para magkaroon ng alitan dahil sa hindi magandang ginagawa, ay dapat naman na itigil na rin yung kanilang ginagawa. Maawa din naman kayo, maawa din naman tayo doon sa mga nagmamalasakit sa atin na naghihirap dahil sa pag-ibig sa atin na tulungan tayo kung minsan nakakapagsalita na ng hindi maganda, kung minsan ang tono ng salita hindi na rin maganda. All for the sake of loving us. Kaya dapat di naman, doon sa mga nakakaunawa, doon sa mga nasa mabuting kalagayan, maging mapagpakumbaba naman tayo. Ito yung sinasabi ni Pablo na dapat tayong mamuhay ng ayon sa pagkatawag sa atin. Kailangan din tayong maging maunawain at mapagpaumanhin. Pag ganito tayo, hindi tayo magagalitin. But sometimes, yung pagiging maunawain natin at mapagpaumanhin ay kinakasangkapan din ng dyablo para tayo naman ay maging naive. Para tayo naman ay madaling i-manipulate dahil sa pagpapaumanhin at pag-uunawa natin sa ating kapwa mananampalataya. Kailangan naman, yun nga, katulad na sinabi ko kanina, kailangan ay maging alisto rin tayo. Wise as a serpent. Kasi baka yung mabuting intensyon natin, yung mabuting agenda natin, yung mabuting ginagawa naman natin ay gamitin ng kaaway na kanyang armas para sirain, paghiwalayin tayo, pagkagalitin tayo, magkakapatid sa pananampalataya, para, sabi ng kaaway, kung hindi ko man matitibag ang unity ng buong church na to, mabawasan ko man lang. Parang madaling tanggapin. Ayun lang pala ang kayang gawin ng dyablo eh. Kapraso lang pala yung unity na alis niya eh. Pero sino ang collateral damage? Yung kapraso na yon. Kung 3 tao yon, kung 5 tao yon, kung ang church natin ay marami tayo, 3 tao yung nagdurusa, importante pa rin yun. Hindi pa rin yun dapat tinatanggap. Nahayaan natin ang dyablo na lang. Na every now and then, magkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. At tayo ay hindi kumikilos ng ayon sa pagkatawag sa atin. Total, hindi naman pala niya kaya na i-disunite talaga ang buong church. Pero kawawa naman po yung mga naging biktima ng kaaway. Kawawa naman po yung mga collateral damage. Pag tayo na yung collateral damage, ewan ko lamang. Natandaan ko po noon, nung usong-uso, sa Pilipinas yung ang daming napapatay ng mga drug users, mostly users. Mga balitaan natin. Merong mga ibang tao, well of course, they mean well, sabi nila, mabuti nga yan para mabawasan ng mga nakakagulo sa bundo, yung masasamang tao. Ang advice ko lang sa kanila, paano kung anak mo na yung napatay? Masasabi mo pa ba yan? Of course, hindi mo masasabi yan. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, we should
make every effort na mamuhay tayo ng ayon sa pagkatawag sa atin to preserve the unity of the church. Because if there is unity in the church, division is not present. There is absence of division. At pagka ganon, maganda po ang pamamalakad ng church. Pangalawang bagay na dapat po natin gawin mga kapatid para ma-preserve natin ang pagkakaisa ng ating church through bond of peace ay gawin po nating pamantayan ang pagiging isa ng Diyos sa pagkakaisa. May babasahin po akong verse at pakinggan niyang mabuti kung ilang beses dito sinabi yung salitang isa o unity. Ang sabi po dito sa Ephesians 4:4-6 ay ganito. Sapagkat iisang katawang lamang tayo na may isang banal na espiritu. At iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin nang tawagin tayo ng Diyos. Iisa ang Panginoon natin. Iisang pananampalataya. Iisang bautismo. Iisa ang Diyos natin at siya ang Ama nating lahat. Naghahari siya, kumikilos at nananahan sa ating lahat. Ilang beses pong binanggit yung salitang iisa. Sino po nakakatanda? 7? O, 7 raw. 7. Baka ako yata nagkamali ng bilang, ha? 6 lang po. 6 lang. Binilang ko ulit. The point is, mga kapatid, laging sinasabi sa atin ng banal na kasulatan yung word na iisa. Lalo na yung salitang iisang Diyos. What is the message of that? Yung iisang Diyos. Ibig sabihin yung iisang Diyos, hindi siya mahilig sa hindi pagkakaisa. Siya ang Diyos. He is the God of unity. Yung Diyos natin. And if our God is the God of unity, dapat matanim sa isipan natin sa ating pagpapamilya, sa ating mga ginagawa, sa ating buhay pananampalataya, ay dapat na matanim na sa atin yung automatically, ang desire natin for everything, pag may nangyayari, ay magkaroon ng unity. Even in our country, yung pang iniisip natin, di ba? Magkaroon sana tayo ng unity. Bilang mga Kristiyano, dapat mong sabihin sa sarili mo, I love unity. Because my God, who is one God, with 3 manifestation, are united as one. Iisa lang ang ating Diyos. At pag binasa po natin ang kultura ng Biblia, makikita natin talagang ever since, ang gusto ng Diyos ay unity na. Nung ginawa si Eva at si Adan, unity na. Nung nagpabaha si Lord, nabigo sa unity, kaya binaha. Gusto nang ubusin sana lahat ng mga tao, hindi po ba? Tapos nagkakagyera sa panahon noon. Ang mga hindi mananampalataya, ginigera yung mananampalataya. Ang mga tao ng Diyos noon, ina-authorize din ni Lord na lusubin ng mga bansa na hindi sumusunod sa Kanya. All for the purpose of unity. Kaya nga po mga kapatid, kung iisang katawan lamang tayo bilang church o bilang iglesia ng Panginoon, dapat kultura na natin ang pagkakaisa. Dapat bukang bibig na natin yung pagkakaisa. Especially when it comes to our church. And our attitude in the church reflects back to our own families. Even in our education and our work. Pagkaisa kang tao na gusto mo ang pagkakaisa, ibig sabihin, you are isa kang harmonious person. So sa pag-aaral, dala mo yun. Sa trabaho, dala mo yun. Kahit saan, dala mo yun. Dapat lalo sa church, dala mo yun. Tulad ng pagkakagawa ng Diyos sa ating mga pisikal na katawan, mga kapatid.
na dapat ang bawat bahagi nito ay tumatrabaho, kumikilos sa kapakanan, para sa kapakanan ng pisikal na katawan, para maging maayos ito. Yung iisang katawan natin. Tignan natin yung katawan natin, di ba? Ayaw natin mawala ng isang daliri. Bakit? Kulang yung daliri natin, di ba? Ayaw natin na may part tayo ng katawan natin na hindi nagpa-function. Kasi pag hindi nagpa-function yung mga internal organs natin, merong hindi nagpa-function, walang unity ang ating katawan, problema yon. Kung iisa ang banal na espiritu na nasa atin, bakit nagkakawatak-watak tayo sa espiritu? Kadalasan po yan because of our lack of knowledge of the Word of God. Bakit nga ba ang buong mundo ay hindi nagkakaisa ng pagkilala sa tunay na Diyos? Because of ignorance. Ang Biblia nakakalat sa buong mundo. Pero hindi binabasa. Kaya marami pa rin ang hindi nakikiisa sa pagsamba sa tunay na Diyos. Kung iisa ang pangako sa atin, dahil sinabi po sa verse natin kanina, meron tayong isang pangako, bakit hindi natin hintayin ng sama-sama at ng may kapayapaan at pagkakaisa ang pangako sa atin ng Diyos? Ang sarap sanang isipin, mga kapatid. Alam niyo ba na tayong lahat ay hinihintay natin yung pagdating ng Diyos? Bakit ka nagsa-church? To prepare for the coming of the Lord. Hindi po ba? Dapat magkaisa tayo. And dapat yung paghihintay natin, gawin natin sanang magandang paghihintay. Yung habang naghihintay ka, maayos din naman ang takbo ng buhay mo. Maganda ang takbo ng pamilya mo, maganda ang education ng pamilya mo, maganda ang blessing ni Lord sa pamilya mo, habang hinihintay mo si Lord. Because we were not meant to suffer. Hindi tayo ginawa ng Diyos para parusahan hanggang bumalik siya. Ang gusto niya, pagpalain niya tayo habang naghihintay tayo sa kanyang pagbabalik. And if we unite, even in our own families and as a church, if we unite, magiging, tawag doon? May kapanatagan yung paghihintay. Di ba mas masarap yung naghihintay na habang naghihintay ka, kukuya-kuya ka, pa-aircon ka, tapos pakape-kape ka kasi may iniintay ka. Kaysa sa naghihintay ka, tagaktak ang pawis mo, nasa bilad, nasa gitna ka ng araw, wala kang masilungan, hindi pa dumarating hinihintay mo, umalis ka na. Gusto ng Panginoon na maging comfortable as much as possible ang paghihintay natin. Kasi pag hindi na tayo komportable sa paghihintay natin, lalo na kung walang unity, chances are, some of us will fall away. At yun na nga po ang nangyayari. Tandaan po natin, may isa tayong pangako, kaya dapat united tayo sa paghihintay sa pangako ng Panginoon. Kung isa ang ating Diyos, bakit hindi natin gawing binding power ang ating Diyos na kinikilala natin? Gawin natin ang kalooban niya na parang isang pamilya na nagkakaisa. Ang ganda, di po ba, kapag tayo lahat ay yung kumikilos tayo as one, in unity, under the name of the Lord, not under the name of any person or any culture. Kung isa ang ating pananampalataya at isa ang ating bautismo, bakit hindi natin pagkaisahan na itaguyod ang unity ng ating home church, ng ating church? Bakit hindi yung sa kabilang church ang ating itaguyod ang unity? They have unity of their own. If you are in this church, itaguyod mo ang unity ng church na ito. Kung ang Diyos Ama, Anak at Espiritu ay isa, bakit hindi tayo mamuhay na katulad ng mga anak na gumagawa ng nararapat gawin para sa kapakanan at karangalan ng ating pamilyang banal? Why not? Di po ba? Kasi iisa lang ang ating Diyos eh. Ang Diyos Ama, Espiritu Santo at Diyos Anak ay iisa rin. Dapat tayo magkaisa, mga kapatid, dahil iisa ang Diyos nagahari sa ating lahat.
Kung titignan lang natin si Lord, tignan natin, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, they are united. Pwede ba natin gawin yan, yung mga mag-asawa? Pag nag-aaway kayo mag-asawa, tumingala kayo. Imagine niyo ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. They are united. So, sweetheart, huwag na tayo mag-away. Kasi yung ating Diyos, nagkakaisa, ba't hindi tayo magkaisa? Di ba? Bakit hindi ganon? So, in conclusion, mga kapatid, kaya magkaisa po tayo sa ating home church, ang ating church family, magkaisa-isa po tayo. Ano man ang ginagawa ng kaaway para gamitin ang ating mga kahinaan. Of course, we have weaknesses. Para tayo ay mag-away-away, ay huwag po nating patulan. Huwag po nating patulan. Sa halip, sa pamamagitan ng bigkis ng kapayapaang dulot ng banal na Espiritu, magkaisa po tayo. Bond of peace. And for us to have peace, we have to love one another. Dahil ang ating Diyos na may tatlong persona ay isa at hindi siya author ng pagkawatak-watak. Kailangan nag-iibigan, hindi nagagalit sa isa't isa. Mamuhay tayo ng karapat-dapat, mga kapatid, bilang mga tinawag. At pangibabawin natin ang pagiging isa ng ating Diyos sa ating pagkakaisa. Gawin nating reference yung ating Diyos na iisa in our efforts to preserve the unity of our church. Purihin po ang Panginoon.